sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa panahong mahirap kumita ng pera ay halos lahat sa atin ay naghahanap ng extra income bukod pa sa ating sinesweldo sa trabaho. Ginagawa natin ito para mapunan ang pangangailangan ng ating pamilya, lalo na pagdating sa pagkain, pag-aaral at iba pang mga gastusin. May mga nagnenegosyo, meron ding mga nagiging reseller. May mga tumatanggap din ng part-time jobs na home-based. At dahil sa makabago na ang panahon ngayon, at kasabay nito ang pag-unlad ng teknolohiya, nagagamit na rin natin ito para kumita tulad na lamang ng online selling. Papadudot, ako po si Dali, nasa mid-30s na ako. Iwalay sa asawa at walang anak dahil ayon sa findings sa akin ng doktor, ay baog daw ako. Isa yun sa rason kaya ipinagpalit ako ng aking asawa sa ibang babae. At dahil nga hiwalay na ako sa asawa, ang kasama ko ngayon sa bahay ay ang kapatid kong si Joseph, kasama ang kanyang pamilya. Hindi na ako magkukwento pa tungkol sa love life ko kasi hindi naman yon ang interes ko. Ayoko na rin kasing alalahanin pa ang kabanata na yon ng aking buhay. Habang naisip ko naman na i-share sa inyo ang aking horrific at terrifying experience na may kinalaman sa online selling. Pansin ko kasi na horror ang madalas mong i-upload sa iyong vlog, kaya yun na lamang ang isi-share ko. Nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Basta isa lang ang masasabi ko. Totoo itong nangyari at kahit kailan ay hindi ko ito makakalimutan. 2016 nang magsimula akong pumasok sa online business. Nung una ay naging reseller ako ng mga sabon at beauty products ng isang kilalang networking company. Pero sa 2 taon ko ay hindi naging maunlad ang negosyo dahil imbis na kumita ako ng kaunti sa mga sabon at beauty products ay kumikita lang ako noon sa pag-recruit ng mga bagong magiging miyembro ng networking. Kaya naisip ko na bumitaw na lamang noon at nag-iba ako ng linya ng online business. 2018 nang pasukin ko ang pagiging reseller ng Himalayan salt lamps na noon ay sobrang patok sa mga tao. Doon ko naranasan na makabenta ng malaki. Kaso papadudot, pagkaraan ng 2 taon ay humina ang benta ng Himalayan salt lamps. At hindi nagtagal ay nalaos din ito noong nagkaroon ng COVID pandemic. Kaya para makasurvive ay pumasok ako sa ibang online business. Pinasok ko noon ang pagiging reseller ng mga tahong chips at kangkong chips. Pero hindi ito naging matagumpay. Samantala dahil nauso noon ang sushi bake at dalgona coffee ay yun na lamang ang ginawa kong negosyo. Ako mismo ang gumagawa at nagbebenta noon sa tapat ng bahay namin. Noong una, papadudot, ay ayos naman ang benta. Pero katulad ng ibang mga negosyante ay dumaan din ako sa pagsubok lalo na nung tumaas ang halaga ng bigas at asukal, kaya natigil ang negosyo ko at naghanap ako ng ibang mga pagkakakitaan. Pagkatapos noon ay sari-saring mga pagkain at goods ang tininda ko via online. Hanggang sa maisipan kong pumasok sa pagbebenta ng damit. Taong 2013 nang mag-start ako ng ukay-ukay business. Mabilis namang bumenta. Isang gabi habang nagla-live ako, hawak ko yung damit na pula, dress siya na may botones sa harapan. Tanda ko pa yung mga nagko-comment sa baba at ang sabi nila yung cute daw ng bata na nasa likuran ko.
Nagtaka ako kasi mag-isa lamang ako sa bahay dahil umalis ang kapatid ko. At ang mga pamangkin ko naman ay nasa kabilang kwarto, natutulog na. Napahinto ako at ang sabi ko sa kanila na sandali lang kasi bala ko na sanang i-check. Baka may nakapasok sa bahay nang hindi ko namamalayan. Pero hindi ko makita yung batang sinasabi nila. Kaya bumalik na lamang ako sa pag-livestream ko at may nag-mine na nga nung dress na pulang hawak ko. Kinabukasan ay agad kong inayos ang lahat ng package na ipapadala ko sa lahat ng buyers ko. Malaki din ang kinita ko noon dahil marami ang nakyutan sa batang kasama ko daw. Pero napaisip ako sinong bata yung tinutukoy nila. Hanggang sa nakaramdam ako ng panghihilakbot. Ayaw ko mang isipin pero hindi kaya multo yung nakita nila. Pero imposible. Kasi matagal na akong nakatira sa bahay ng kapatid ko at wala namang multo doon. Niwala nga nagpaparamdam sa amin kaya ano yung sinasabi ng mga viewers ko sa live stream na may kasama akong bata. Habang naguguluhan noon ang aking isipan ay napatingin ako sa mga packages na inilatag ko malapit sa bukas na pinto. Ngunit nagulat ako nang biglang may tumakbong bata sa labas ng pintuan. Imposibleng mga pamangkin ko yun kasi puro lalaki ang mga anak ng kapatid ko. Imposible ding anak ng kapitbahay kasi may bakod at sarado naman ang gate namin. Tumaas ang balahibo ko pagkaraan ng insidenteng yon, Papa Dudut. Tumayo ako at sumilip sa bukas na pintuan pero isang nag-e-ekong hagikik ng isang batang babae ang narinig ko sa loob mismo ng bahay namin. Lalo akong kinilabutan noon, Papa Dudut, na wala lang yung saglit nang biglang may kumatok sa gate namin. Yun pala ay ang courier na mag-receive ng mga package na ipapadala ko sa aking mga buyers. Agad kong pinapasok ang dalawang lalaki, Papa Dudut. 37 packages ang nireceive nila mula sa akin. Pero habang dinadala ang mga packages sa kanilang truck ay nagulat naman ako sa sinabi ng isang driver sa akin. Anak niyo po ba yung batang babaeng nasa hagdanan? Nagulat ako at napatingin ako noon sa staff ng courier. Sir, wala akong anak na babae at saka yung mga pamangkin ko, lahat ay nasa eskwelahan. Ako lang ang mag-isa rito sa bahay, sagot ko. Nakita ko naman ang confusion doon sa lalaki. May nakita po talaga akong batang babaeng nakaupo sa hagdanan. Nagkatitigan nga kami. Ang cute nga niya, sabi pa nito. Ituturo pa sana niya yung sinasabi niyang bata na nakita niya pero wala na daw ito. Huwag mo naman akong takutin, sir. Ako lang po talagang mag-isa rito sa bahay, ang sabi ko ulit. Pagkatapos may pasok ang lahat ng packages sa truck ay nagtataka ang dalawang lalaki na umalis. Habang ako ay nakaramdam naman ng takot dahil alam kong mayroong multong naligaw sa loob ng bahay namin. Pagdating ng kapatid ko at ng bayaw ko galing sa trabaho ay agad kong ikinuwento sa kanila yung na-experience ko. After 4 days ay nag-message sa akin yung babaeng bumili ng red dress. Ang sabi sa akin na bakit daw iba ang pinadala kong damit. Nag-send din siya ng photo at napaisip ako na baka niloloko ako ni ate. Baka gusto niya na padalhan ko din siya. Imposible akong magkamali kasi chinek kong mabuti kung ano ba ang ipapadala ko sa bawat customers. Pero bilang isang mabait na seller ay humingi ako ng pasensya. Baka nga nagkamali ako ng pack at subukan kong hanapin sa cabinet ko. Agad kong hinalungkat yung iba kong tinda pero wala akong nakitang red dress. Bandang gabi habang nakahiga na ako sa kama ko at nakapatay na din ang ilaw ay nagpa siya akong mag-browse muna ng Facebook at cellphone ko. Pero habang tumatagal ay nakakaramdam ako ng kakaibang lamig at akma na kukunin ko na yung kumot. Laking gulat ko na hindi kumot ang hawak ko kundi yung pulang dress. Napabalikwas ako bigla sabay takbo para buksan agad ang switch ng ilaw. At hindi nga ako nagkamali, yung dress nga ang nakuha ko. Agad ko itong hinagi sa labas ng kwarto at nilakang pintuan. Bumalik na ako sa kama at hindi ko na pinatay pa ang ilaw. Mga 1 oras na rin yata ang nakakalipas at medyo napapapikit na ako sa antok nang biglang may kumatok sa pinto. Naisip ko na baka yung kapatid ko yon at yung bayaw ko. Pero nung tinanong ko kung sino yung kumakatok ay wala namang sumasagot. Hindi ganoon ang kapatid at bayaw ko,
Kung sila ang kumakatok ay magsasalita sila. Hindi naman pwede yung mga pamangkin ko kasi siguradong tulog na ang mga yon. Sa takot ko ay sinilip ko lamang sa baba ng pinto kung sino yon. Pagkasilip ko ay yung pulang dress yon na parang nagsasayaw. Parang nililipad ng hangin at kitang-kita ko yung anino sa dulo ng damit. Lakas loob kong binuksan ang pinto. Napatigil ako at nakita ko yung bata na sumasayaw habang suot ang pulang dress. Nagulat at nanginig ako sa sobrang takot ko noon, Papa Dudut. Mamayang kaunti bigla siyang nagsalita. Bakit niyo po binibenta ang damit ko? Regalo po ito ni Mama sa akin ng birthday niya. Ang sabi ng bata sa akin. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Bigla ko na lang nasabi habang nanginginig ako sa sobrang takot noon. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Bigla ko na lamang nasabi habang nanginginig ako sa sobrang takot noon. Hindi ko rin po kayo kilala, pero nandito po ako kasi kinuha po ninyo ang damit ko. Sagot ng batang babae sa akin. Hindi ko kinuha yan. Napasama lang siguro yung damit mo sa binili kong bulto ng ukay-ukay. Teka, sino bang nanay mo at paano ka namatay? Nang mga panahong yon, Papa Dudut, kahit na takot ako ay pinilit ko pa ring malaman sa batang multo ang katotohanan. Nabangga po ako ng kotse. Ito po yung suot kong damit nung mangyari yon. Sagot pa ng bata. Ilang taong ka na ba? Bago ka namatay. Usisa ko pa sa kanya. Magsashampo, sagot nito. Nagulat ako kasi masyadong matatas siyang magsalita sa isang 9 years old na bata. Ano bang kailangan mo para hindi mo na ako guluhin pa? Tanong ko pa sa kanya. Gusto ko pong umuwi na sa bahay namin. Saan ka ba nakatira? At sino ba ang nanay mo? Anong pangalan niya? Tanong ko pa doon sa bata pero bigla na lamang naglaho ito. At kasabay noon ay ang pagkagising ko. Nagulat ako at napabangon sa kama. 3:00 na ng madaling araw at agad akong bumangon noon at binuksan ko ang ilaw sa aking kwarto. Labis na naguguluhan ako noon sa isipan ko. Kung panaginip ba lang yung nakita ko o nangyari sa akin yon sa totoong buhay. Pero pagbalik ko sa aking kama ay tumambad sa akin yung pulang damit na nasa ibabaw na ng kama ko. Kaya naisip ko na baka nga totoo yung ghostly encounter ko ng gabing yon. Kasi nilabas ko na ang puting damit na yon. Paano ulit yun na ipasok sa loob ng kwarto ko? Samantala kinabukasan ay nagpa siya kong i-post ang pulang damit na yon sa aking Facebook profile na may caption tungkol sa paranormal na naranasan ko kagabi. Samot-saring reaksyon noon ang natanggap ko mula sa mga kaibigan at dating customers ko sa Facebook. Katunayan ay kumalat pa yon sa ibang Facebook pages kasama ng larawan ng pulang dress. Nirepost din yon ng iba't ibang mga pages. After a week, siguro ay bigla akong nakatanggap ng message request mula sa isang babae. Nagpakilala siya na siya ang ina ng batang may-ari ng pulang damit. Ang sabi pa niya sa akin, hindi niya talaga intensyon na isama sa ukay-ukay ang damit na yon. Kasi yon daw ang huling damit na sinuot ng anak niya bago ito masagasaan noong 2016 pa raw. Bahagya pang araw itong nasira dahil sa aksidente pero ni-repair na lang daw niya. Kaya nagmukhang bago ulit ito. Ito sanang ipapasuot niya noon sa burol ng anak niyang si Tintin. Pero na-misplace daw niya. Yun pala'y naisama pala niya ang damit sa mga lumang damit na ipagbebenta niya sa ukay-ukay. Nakiusap siya sa akin noon na baka pwede raw na ibalik ko sa kanya ang pulang damit ng kanyang anak. Siya na raw ang magabayad ng shipping fee. Pero dahil sa naaawa ko noon sa nanay, kaya nagpa siya kung ako na lamang ang sasagot ng lahat ng gastos. Laking pasasalamat naman sa akin ng nanay ng batang nagbumulto sa akin na ang pangalan pala ay Tintin. Agad kong nilabhan ang pulang damit pagkatapos ay plinansya ko ito at tiniklop ng maayos bago sinilid sa loob ng box na pang shipping. Habang ginagawa ko yon, Papa Dudut, ay bigla na lamang may narinig akong batang tumatakbo sa koridor. Tapos ay humahagik-hik pa ang boses ng batang babae. Nung una inakala ko mga pamangking ko lamang yon pero naisip ko rin na imposible pa lang sila yon kasi nasa eskwelahan sila ng mga oras na yon. Hanggang sa makaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking tagiliran.
Paglingon ko sa aking kanan ay nakita kong nakaupo doon si Tintin, ang batang multo. Tintin, nakikita mo ba ito? Isiship ko na tong paborito mong damit pabalik sa pamilya mo. Makakasama mo na sila. Kunwari masaya ako para sa multo pero ang totoo ay kinakabahan ako ng mga sandaling yon. Si mama lang ang gusto kong makita, malungkot na sagot ng multo sa akin. Napansin ko naman na malungkot ito. Bakit hindi ka masaya na uuwi ka na? Usisa ko pa sa kanya. Namimiss ko lang po si mama, siya lang po ang gusto kong makasama ulit. Sagot pa nito. Yung papa mo, hindi ka ba masaya na makakasama mo siya ulit? Tanong ko. Umiling ang bata. Hindi ko po siya tunay na papa, ang sabi nito. Nasa na yung totoo mong papa? Tanong ko ulit. Nasa heaven na po. Sabi ni mama, baby pa lang po ako nang iwan niya si mama dahil sa sakit, ang sabi pa ni Tintin. Kaya muling nag-asawa si mama. Kaso pinapalo po ako madalas ng asawa ni mama. Binubugbog tapos hinahawakan pa niya ako dito. Wika ng bata sabay turo sa kanyang maselang bahagi ng katawan. Naging bala ko sa mga nalaman ko na pinagsamantalahan at ginahasa pala si Tintin ng kanyang stepfather. Tapatin mo nga ako, Tintin. Paano ka namatay? Bakit ka nasagasaan? Usisa ko. Ang natatandaan ko po, nasa kwarto po ako noon. Natutulog at nang magising na lamang po ako ay hinuhubad na ni Tito Mario itong red dress ko. Tapos hinahawakan na niya po ako dito. Kwento ni Tintin na para bang naiiyak. Pumalag ka ba sa ginawa ng stepfather mo? Tanong ko ulit sa multo. Opo, sinusubukan ko pong umiyak pero mahigpit po ang pagkakahawak niya sa akin. Tapos nagbanta pa, napapatayin niya ako kapag nagsumbong ako. Pinaghahalikan na po ako ni Tito Mario noon nang marinig namin ang boses ni mama sa labas kaya nataranta si Tito. Nagkaroon naman po ako ng pagkakataon na lumabas ng kwarto at nagatakbo po ako hanggang sa labas para humingi ng tulong. Kaso nung tumawid na po ako sa kalsada, nahagip naman po ako ng kotse. Natatandaan ko po na tumama po ang mukha ko sa semento. Tapos nagdilim na po ang paningin ko. Hindi ko na po maalala yung mga sumunod na mga nangyari sa akin. Basta pagala-gala na lang po ako dun sa bahay namin hanggang doon sa lugar kung saan po ako nasagasaan. Tapos bigla na lang po akong napadpad dito sa bahay ninyo. Yon ang mahabang kwento ni Tintin sa akin. I was confused that time kung talaga bang nagkukwento sa akin ng multo o nananaginip lamang ako, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala noon na nakakausap ko ang isang multo. Samantala gusto ko mang yakapin ang bata ay hindi ko naman magawa kasi tumatagos ang kamay ko sa kanyang katawan. Kaya sinabi ko na lamang na balang araw ay makakamit niya ang hustisya at magbabayad din ang kanyang stepfather sa mga kasalanan nito sa kanya. Ngumiti lamang si Tintin sa akin bago unti-unting naglaho. Nagising naman ako pagkatapos. Napagtanto kong panaginip lang pala yung mga nangyari sa akin. Nakatulog ako habang binabalot ko yung pulang damit pero Papa Dudut, hindi maalis sa aking utak ang mga nalaman ko tungkol kay Tintin. Kaya bago ko selyuhan ang box, ay naisipan kong sumulat sa nanay ni Tintin at doon ko nilagay ang lahat ng mga sinabi sa akin ng batang multo. Halos 2 oras ko ding ginawa yon. At nang matapos ko ang liham ay tinupi ko ito at ipinasok sa loob ng box. Kasama ng pulang damit bago sinelyuhan at ipinasok sa shipping bag. Kinabukasan ay maaga akong pumunta sa courier para i-ship out ang padala. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay hindi na nagpakita o nagparamdam si Tintin sa akin. Hanggang sa 3 days pagkaraan kong i-ship out ang item, ay nakatanggap ako ng Facebook message mula sa nanay ni Tintin. Kinumpronta niya ako tungkol sa sulat na ibinigay ko sa kanya. Ang reply ko naman sa kanya ay sinulat ko lamang kung ano ang sinabi sa akin ng anak niya. Siyempre negative reaction ang response niya sa akin at nagtanong pa siya kung bakit ko yun ginagawa sa kanya. Ang reply ko ulit sa kanya ay magsimula na siyang mag-imbestiga tungkol sa asawa niya dahil malaki ang kinalaman nito sa pagkamatay ni Tintin. At pagkatapos nun ay nagpasya na akong i-block siya dahil ayaw ko nang makipag-away at ayaw ko na rin makialam pa sa buhay nila. Samantala nitong February 26, 2024
Nakatanggap ako ng message request mula sa second account ng nanay ni Tintin. Akala ko'y aawayin na naman ako. Pero nagulat ako nang mabasa ko na humihingi siya ng sorry sa naging asal niya sa akin noon. Dagdag pa niya ay totoo raw ang sinabi ko dahil nagsumbong sa kanya ang pamangkin niya na naka-witness pala ng panggangahasan ni Mario sa kanyang stepdaughter. Nakakulong na raw itong si Mario sa ngayon. Pagkatapos noon ay nagkwento rin po ito ng pagpaparamdam at pagpapakita sa kanya ni Tintin sa pamamagitan ng mga panaginip. At ang nagiging daan raw ay yung pulang damit na paborito ng bata noong ito ay nabubuhay pa. Sa huli nagpasalamat sa akin ang nanay ni Tintin at nangako na susuportahan niya ako sa mga online business ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay tuloy pa rin ang pagiging online seller ko. Pero hindi na ukay-ukay ang ibinebenta ko ngayon kasi ayaw ko na maka-encounter pa ng another na kaso tulad ng kay Tintin. Ang pinagkakaabalahan ko ngayon ay ang pagbebenta ng mga relabeled na taba ng talangka, bagoong alamang, atsara, burong hipon at isda at mga chicharong bagnet. So far ay malaki naman ang kinikita ko sa aking mga negosyo. Papa Dudut, alam kong mahirap ang buhay ngayon kaya kailangan magsumikap para makasurvive sa pang-araw-araw. At sa panahon ngayon ay bawal na rin ang hiya-hiya, lalo na kung pumasok ka sa pagnenegosyo. Ang payo nga sa akin ng isang successful na businessman, para maging successful din ako ay kailangang masunod ko ang 4 na secrets ingredients to success. Maging hardworking, maging innovative, o yung hindi ka matatakot na sumubok ng bago. Kailangan malakas ang iyong loob at ang pinakahuli maging tapat sa iyong kapwa. At yon ang sinusunod ko sa ngayon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Sana po'y mapili po ninyo itong i-upload sa inyong YouTube channel at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Dolly. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.